Pag sinabi niyang, tigil na kayo, itigil yan. Itigil yan. Pero iba talaga ang leadership, Attorney Sal, no? Iba talaga ang ginagawa pag ang namumuno ng bansa ay talaga namang wala sa sarili. Yung sinimulan nyo, ipagpapatuloy nyo. Sapagkat pag hindi nyo ginawa, delikado. Kung ibang maupo, lahat ng mga pinunla nyo, masisirang lahat. Panawagan yan. We change the culture. Sabihin natin, ang trabaho nyo talaga, proteksyonan nyo ang taong. Gaya na sinasabi ko, pag mali ang order, baguhin nyo na yung kultura nyo. Yung isa lang na, halimbawa, yung chief of staff ng Armed Forces of the Philippines, pag sinabi niyang, tigil na kayo, itigil yan. Itigil yan. Ang Pilipino kasi, ang palaging nasa isip, paano kung ako lang mag-isa? Makikita ko na hindi ako nag-iisa rito. Diba? Kaya na naghahihintayan lahat yan. But if you really want the AFP to do something, pakita ng taong bayan na sinusuportahan natin sila. We have to go out. Hindi ba pwede yung puro tayo salita? Tagal ko na sinasabi yan. Pakita natin. Gawin natin. Okay, so kumbaga yung talagang sila mismo, di nila kayang sumunod sa konstitusyon. Kinakailangan nila makita ang dami ng tao, yung kumbaga makakapag-convince sa kanila, okay, enough na to, tara. Pero I get, you know, everything answers, yung sagot dito, yung sinabi niyo po, attorney, kultura. That answers everything. So I'm not expecting anymore from the Philippine National Police because of the culture, which is really happening right now. Whatever the Torre says, they will follow. Even if it's illegal, they will follow. Even if it also, you know, to kill, even to that extent, to kill someone, they will follow. I think, but I really feel bad because after all, sa ginawa ni PRRD, President Rodrigo Duterte, tinaasan ng sweldo nila, binigyan sila ng dignidad, itinaas. Sila yung on the top sa mga agencies ng ating bansa. Noong kapanahunan ni PRRD, ang Philippine National Police at ang AFP. Sila ang nangunguna ng mga ahensya ng ating bansa. Pero iba talaga ang leadership, Attorney Sal, no? Iba talaga ang ginagawa pag ang namumuno ng bansa ay talaga namang wala sa sarili. Yun po, no, Attorney? Hay, nako. Ano ba nangyayari? Nakapangalan mo nga po ko, ay nako, pag nandito ka, umaliligid sa akin. Marunong rin siya na, ay nako, si Franco. Pareho pa kami pangalan, Franco. Attorney Sal, yung pong naging statement ni Vice President Sara Duterte on the policy of the Office of the Vice President, anong translation on, sir? Kasi wala tayong nakita na direct, hindi naman siya indirect, pero parang direct na rin, na patama at banat, parang job to sa mukha ni Bongbong Marcos eh. Anong masasabi mo doon, attorney? Okay lahat yan. But you know, gaya ng sinabi ko, people will wait and watch. O, anong gagawin mo? Kung maglilid siya ng mga rally, naku, malaking bagay yan. Kung miro mo, Vice Presidente, sumama sa rally, naglalakad sa kalsada, araw-araw gagawin niya, dadag sa tao. Tapos ito pa yung tatay, ito pa yung mga anak. Magsisimula yan. Magsisimulang makakuha yan ng mga iba-iba. May mayor dyan. May sasama at sasama dyan. Ganyan talaga ang Pilipino. Pero Attorney Sal, parang by the looks of it, iniiwasan ni VP Sara yung issue ng delikadesa kasi syempre, pag siya ang mangunguna sa laban, syempre siya ang makikinabang. Parang ganun yung iniiwasan niya . Syempre, napalaki ng maayos ang bise. Batak sa disiplina at marunong tumanaw ng utang na loob, lalo na yung delikadesa. Yan din ang binigay nila sa akin dahilan. Nung pinapatakbo ko silang Duterte, delikadesa. Kasi nga, sabihin ng tao, interesado silang mapanatili ang kanilang termino. Pero sabi ko sa kanilang, ang tao, gusto kayo, ang record ninyo,
pinakita nyo na malinis kayo, matapat kayo. Kaya hindi kayo huhusga ng tao on the basis na gusto nyong pahabain ang termino ninyo. Kung hindi yung sinimulan nyo, ipagpapatuloy nyo. Sapagkat pag hindi nyo ginawa, delikado. Kung ibang maupo, lahat ng mga pinunla nyo, masisirang lahat. And it happened. Nangyari. Attorney Sal, sa mga nangyayari ngayon, with the mistake admitted by the Vice President when she supported, the whole nation supported Bongbong Marcos in 2022, meron ba kayong silver lining na nakikita na the Filipino people could ponder? Para naman di ba? Ano kayang plano ng dakilang ama at nangyayari ito? What do you think of that, sir? Ulitin ko kung gusto nyong mag-respond ang majority ng mga Pilipino, yung mga tinitingala nilang leader, mga hinahangaan nila na walang mantsa sa kanilang record, pag sila ang nanguna sa kalsada, literally, I'm telling you, Filipinos will respond accordingly. Yes, Attorney, since nanonood po sa atin ngayon ang ating kapulisan at wala nga po tayong magagawa ko dahil kahit anong paghingi natin na kumalma sila, huwag magkagulo dyan, in the end of the day, they will still follow orders. Ayun na napakalinaw. Ang pinakamasaklap dyan, ang sinusunod nila is si Torre. Pero di ba, Attorney, meron din bago sila, isipin mo, nag-aral sila for 4 years para, number 1, nakatatak sa kanilang isipan bilang isang pulis na ipagtanggol ang bawat Pilipino. Di ba? Meron sila ganon, may pagtuturong ganon. That number 1, at may karapatan sila na hindi sumunod pag alam nila na hindi tama ang kanilang ginagawa. Kaso lang, yun nga, papasok na naman sa isipan ko na ang kultura. Kaya everything answers sa kultura na kahit gumawa sila ng kasamaan pala ay talaga naman, dahil sa impluensya ngayon ng leadership nila, kumbaga meron silang little demon in every one of them na inunleash ni Torre. So it got worse. It's sad, this is a sad part for every Philippine National Police, but we hope. Do you think kung may manindigan dyan, Attorney Sal? Like for example, meron dyan, hindi lahat, dahil may puso rin na titira sa kanila. May iilan na ninindigan at tumiwalag, nag-withdraw ng kanilang suporta kay Torre. Do you think that can also create like a unifying effect for everyone that is there in Davao? Na mga kapulisan? Di ba sinabi ko na kanina yan? If one, kung merong isa mula sa kanila ang tumiwalag. Di ba sinabi ko na yan kanina, isa lang ang tumiwalag dyan, may susunod dyan. Na police, alam mo yung sinasabi, kultura, yung sinasabi mo na tinuruan sila. Hindi sila tinuruan na sa tanungin mo yung mga pulis na yan. Ang training nila hindi yun. Ang training nila, sumunod ka sa utos without complaint, without hesitation. Just follow the orders, the chain of command. The chain of command will be broken only if one or two of them breaks it. At nakikita na suportado ng tao. Ayan. Yan ang nangyari kay Marcos. Ayan. Yan din ang nangyari kay Erap Estrada. Ayan ang history. Nakikita na ang history. Correct. Kaya mga kapulisan dyan, tumiwalag po kayo sa leader ninyo. At marami pong susunod sa inyo. Huwag po kayo matakot. Narinig nyo na po yan kay Attorney Sal. Attorney, imbitahan mo sila, tumiwalag sila. Yan ang panawagan. Ang panawagan yan, we change the culture. Sabihin natin, ang trabaho nyo talaga, proteksyonan nyo ang tao. Gaya na sinasabi ko, pag mali ang order, baguhin nyo na yung kultura nyo. Yung nagbigay ng mali at illegal na order, yun ang arrestuhin ninyo at susuportahan kayo. Kasi pag nakitang ginagawa nyo yan, yung katabi nyo, nakikita yung tapang nyo, susunod yan. Ganyan ang Pilipino
Attorney Sal, sa ating pong panahon ngayon, sa ating pong palatuntunan, may huli pong pinasasagot ang taong bayan at request po nila na sana po ay magkaroon din po kayo ng komento. Dahil marami po sa mga loyalist ang nagsasabi na ang silver lining daw ng administrasyon ngayon ay binigyan ng benefit of the doubt ang mga pamilya Marcos na may pakita kung ano ba talaga ang kanilang tunay na pag-uugali. Kung si Bongbong Marcos ba ay anak ng kanyang amang diktador. Sabi dito ng mga kababayan natin na sa pagpapadala ni BBM kay Nicolas Torre, only a ruthless mind daw lang ang makakapagpadala noon at makakagawa noon at walang pusong lider. Anong masasabi mo doon, Attorney Sal, na kung sa mga nagdududa raw na kung si Bongbong Marcos ba talaga ay manang-mana sa kanyang tatay o iba ang kanyang course of action, ito nang sagot ang KOJC Siege. Actually, alam mo, yung mga leader na nakarang mga president, yung mga yan, walang leader na nag-iisip ng masama sa bayan nila. Ang nagiging problema, yung mga layers under him. Pag yung mga nasa baba ay iba ang gagawin, talagang masisira. Masisira yung diskarte nila. Ako, ang tingin ko, yung PNP chief, kasi ang presidente, sa dami ng trabaho niya, wala siyang panahon na asikasuhin ng isang tao na si Pastor Kibuloy lang. Ha? Kaya ang in charge talaga dyan ng PNP chief. Kaya yan, walang ibang nag-utos dyan kundi ang PNP chief. Ngayon, itong si Presidente Marcos Jr., kaya nga, di ba, yung aking panawagan, ako ang unang nagsabi na makialam ka na, intervene, lest your silence or inaction will be construed as acquiescence or approval of the same. Para makita, pag hindi ka talaga gumalaw dyan, yan, maniwala ka, yan ang trigger. Tatahakin mo yung landas ng iyong nasira naman. And alam mo, nakakalungkot sapagkat, gaya ng sinabi ko, nung manalo siya, sinabi ko, you have resurrected the name of your family. Sayang naman kung iwawaldas mo ito. Nakabalik na kayo sa kapangyarihan. Kung tatahakin mong muli yung landas ng irregularidad dahil sa mga nakapaligid sa iyo, talagang magkakaproblema ka. Tandaan ninyo, the only reason why he won, magagalit sa akin yung iba rito, pero matagal ko na ito sinasabi, bakit ba nanalo ang Marcos? Kasi dapat na talagang presidente si Sara nag-slide nga for a personal reason. Slide. Kaya yung mga botante noon had a dilemma. Sino ngayon ang bobotohan natin? 5 kandidato. 5 kandidato, di ba? Si Bongbong, Pacquiao, sino pa? Isko Moreno, Lacson, Robredo. Si Presidente Marcos, Presidente Duterte, hindi siya nag-endorse. Hindi siya nag-endorse. Sino ngayon pipiliin ng 5? Punta ka kay Pacquiao, binibira niya si Duterte. Di ba? Binanatan niya si Duterte. Pumunta ka kay Lacson, binanatan niya rin si Duterte. Si Robredo, lalo na, binanatan niya. Si Moreno, ganon din. Si Bongbong, tumahimik. Nanahimik. In fact, pangako niya nga, tutuloy ko. Pinupuri niya pa. O kung ikaw ang botante at ikaw ay baka Duterte, ba't ka naman pupunta doon sa 4? Siyempre magduduterte ka, lalong-lalo pa, nandiyan si Inday Sara. That's the reason why he won. Iyon ang katotohanan.